Magandang araw at isa na namang pagtalakay ng isang napakahalagang paksa na napapanahon. Ito po ang Artificial Intelligence, the Rise and Fall of Man-Made Gods. Ang pagbangon at pagbagsak ng mga gawang taong Diyos. Ah, Tayo ay nilikha ng Diyos, ang tao ay nilikha ng Diyos. Pero tila baga sa kanyang pagtalikod o di pagbibigay ng kahalagahan sa Diyos na lumikha sa kanya, isang araw ay makakalikha ang tao ng mga Diyos na kanyang sasambahin. At ito po yung ating pag-uusapan dito sa artificial intelligence. Pwede bang makalikha yung tao ng mga makina na pwedeng mag-isip, pwedeng matuto, pwedeng magdesisyon, at pwedeng maglikha ng mga panibagong mga makina katulad nila o kaya ay mas sigit pa. At ito po yung ating pag-uusapan dito sa artificial intelligence. Napapanahon po ito dahil ito po ay halos nasa lahat na ng aspeto ng pamumuhay natin ang kanilang impluensya. Noong 1990s, mayroong isang sikat na Grandmaster chess player, si Garry Kasparov. At siya ay matagal na naging Grandmaster sa chess. Pero siya ay tinalo ng isang computer. At ito ay noong 1997. Siya ay tinalo sa laro ng computer na tinatawag na Deep Blue. At dito ay napatunayan na ang ah, computer na ito na iprinogram lang, okay, ay natalo niya mismo yung pinaka-grand master ng chess. At simula noon ay meron pang iba't ibang mga laro na kung saan ang mga winners o kaya naman mga experts ay tinatalo ng mga computers. Ano nga ba ang artificial intelligence? Kung ating mapag-uusapan, paano ba siya gumagana at gaano siya kahalaga sa pamumuhay natin? At meron ba siyang kinalaman sa ating hinaharap o kaya naman ay yung hinaharap ng sanglibutan? Sa Daniel 12 verse 4, sabi dito ng Bible, "But you, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased." Sa ating pagtatangka na alamin lahat ang ah, ang mga sinasabi ng Biblia, lalong-lalo na sa mga mahalagang mga bagay na may kinalaman sa ating buhay, sa ating hinaharap at pangasalukuyan, ay ating inaalam kung ang AI ba at ang kinabukasan nito ay nasa Biblia. Ang AI or artificial intelligence ay may kinalaman sa information. May kinalaman sa paggawa at pag-produce ng napakadaming kung ano-anong pinapakinabangan natin. Hindi lamang sa pang-araw-araw na buhay natin, sa simple, subalit kahit sa komplikado. Hindi lamang sa mga personal, subalit kahit na sa mga industriya at iba't ibang mga larangan ng ating buhay at ng lipunan natin. Dito nakalagay na ang the time of the end o yung panahon ng katapusan o mga huling panahon ay kakakitaan ng ilang mga tanda at ang isa sa mga tanda ay ang mabilis na transportasyon. Many shall run to and fro. Pero yung higit pa, ang pangalawa ay sabi dadami o bibilis ang pagdami ng kaalaman. Wala nang mas higit na panahong ukol o kaya naman tinutukoy ng knowledge shall increase kundi sa panahon na kinalalagyan natin. Nasa panahon tayo ng tinatawag na IT, Information Technology, na kung saan ang information ay mabilis na nadodouble at the last time na chinek natin sa internet, ang doubling of information ay every 12 hours. Imagine that, every 12 hours ay nadodoble ang information. Ang information na meron tayo ngayon,
habang tayo nag-uusap, bukas ng ganito ding oras ay obsolete na. Kasi nga, every 12 hours ang doubling of information. At hindi lang yon, dahil din sa internet, alam natin na napakabilis, di ba, na malaman ang mga bagay-bagay kung gusto nating itanong, 'di ba, sa mga search engines katulad ng Google, ng Yahoo at iba pa, ay meron tayong nakukuhang mga sagot. Pero mas sigit pa dahil sa mga tinatawag na artificial intelligence chatbots. Okay, na kung saan pwede tayong ngayon, pwede tayong magtanong sa kanila, 'di ba? Nandiyan yung ChatGPT, Gemini, etc. At napakabilis ng kanilang sagot at yung sagot nila ay mas matindi at mas maganda kaysa sa minsan kahit sa research nating personal. At ito ay dahil nga sa ang knowledge ay napakabilis ang access dahil sa mga information or dahil sa information na available at dahil sa technology na available sa panahon natin. Kaya nga, ano nga ba ang AI? What is artificial intelligence or AI? It is a computer system that has been trained, not programmed, to do things that would normally require a human brain. Ito ay isang computer system daw na sinanay. Okay? Hindi siya prinogram katulad ng alam natin na paggamit ng computer systems. Okay, so pinoprogram siya. Lahat ng gusto nating ipagawa ay dapat iprogram mo para gawin niya. Pero ang artificial intelligence na computer system ay iba. Kasi hindi siya program, siya ay trained. So, sasanayin siya hanggat sa kaya na niyang magdesisyon sa sarili niya. Hanggat sa siya na mismo yung maghahanap ng sagot, for example. Siya na mismo yung gagawa. Kahit na hindi na siya ipoprogram. Okay? Na masigit pa siya o kaya ka-level niya ang kakayahan ng isang taong matalino, hindi lamang pangkaraniwang tao, matalino ang utak. Yan ang artificial intelligence. Katulad siya ng isang trabahador. Okay, na tao, halimbawa ang artificial intelligence. Pero siya ay um, masyadong available, masyadong um, gustong-gusto niya na siya ay pagtrabahuhin. Okay, very eager siya at mabilis siyang matuto. Okay? At yung pagkatuto niya ay sobrang bilis na malalaman niya kaagad yung mga bagay-bagay wala pang isang araw. Pero itong trabahador na ito ay hindi siya napapagod, hindi siya naboboring, at kaya niyang magbasa ng mga milyong-milyong mga documents and books in seconds. Mga segundo lang, kaya niyang basahin at malaman yung laman ng milyong-milyong mga libro at mga documents. Hindi mo siya bibigyan ng step-by-step instructions at gagawin niya lahat. Okay, kahit wala siyang instruction. Ang ibibigay mo lang sa kanya ay maraming examples. Kasi nga ititrain siya. At siya na mismo yung gagawa ng paraan. It will try to figure out the patterns on their own. Okay, so hindi na lamang ito human learning na katulad ng usual process of learning, 'di ba? Na ginagawa sa mga tao. Kahit yung matalino ay natututo din, 'di ba? Kahit yung mga geniuses ay natututo sila. Pero ang tawag natin doon ay human learning. Pero ang AI ay natututo siya at ang tawag sa kanyang pagkatuto ay machine learning. Okay, so yung kapangyarihan na matuto, yung kakayahan na matuto ng makina sa ng lahat ng bagay. Yan yung AI na ginagamit natin ngayon sa kasalukuyan. At sabi nila mayroong 3 uri ng AI at mamaya pag-uusapan natin siya. So, yung pattern ay kanyang uh, natututunan. At kapag natutunan niya, kahit hindi mo na siya sabihan, siya na mismo yung gagawa. Siya na mismo yung magsasagot, siya na mismo yung matututo sa kanyang sarili.
para siyang mayroong sariling consciousness. Para siyang may sariling ah, ah, pagkaalam, kamalayan ng mga bagay-bagay. Okay? So, kahit na napakaraming data yung ibigay mo sa kanya, um, ay kanyang malalaman, kanyang kayang-kaya niyang kayang-kaya niyang ah, i-store sa kanyang sarili. Okay? So, um, ito yung kakayahan nitong AI na to. Ina-amplify niya lahat ng kakayahan na pantao. Yun yung kanyang ginagawa. Pwede siyang gagamitin sa isang mabuting paraan o kaya naman sa isang masama. Ito yung kanilang pangamba. 'Di ba? May panganib at pangamba ang AI, sabi nila in the future. Pero depende sa kung paano siya gagamitin, kung sakali. Kaya lang, eventually kapag meron ng AI na kakaiba, siya na mismo yung magdi-decide sa sarili niya at wala na daw tayong magagawa. So ginagamit ba natin ito? Oo, ginagamit na natin ito sa ating mga email. Okay? So kapag tayo may mga emails, may mga tinatawag minsan na spam na emails na kahit hindi na natin siya buksan kasi wala naman siyang kwenta, 'di ba? Ang nagsusort out, ang namimili ng kung anong email yung ilalagay sa spam section ay AI. Siniseparate na niya, 'di ba? Itong mga emails na ito into a separate folder na tinatawag na spam at AI yung gumagawa nun. Kasi natutunan niyang maispatan yung pattern ng tinatawag na junk mails, walang kwentang mga emails. At sila na mismo yung gumagawa nun. Okay, sa mga emails natin. AI yun. Yung mga pinapanood natin sa YouTube at Netflix, 'di ba? Itong ah, mga ano na to, mga lugar na ito ng ating entertainment. Ah, Madalas yung mga isinasuggest na videos na nandun pag binubuksan natin yung YouTube at saka yung ating Netflix, ang namimili ng ilalagay doon na mga pagpipilian nating mga videos ay yung AI. Depende sa kung ano yung nakita niya, 'di ba, na pattern ng gusto nating panoorin. Okay? Kasi kung nanonood na tayo noon, nakikita niya yung pattern natin. Okay? Nakikita niya sa pamamagitan ng pag review nung kung ano yung ah, pinanood na natin dati. Kaya nga mayroong tinatawag kahit sa ating searching, 'di ba? Sa ating pag-surf sa internet, may tinatawag na digital footprints. 'Di ba? Kasi sinusundan tayo. Ang lahat ng pinupuntahan natin ay alam nila at naka-record. At ito yung pinagbabasihan ng ibibigay sa atin pagpasok natin ng anumang social media platforms. Kung ano yung palagi nating pinupuntahan, pinapanood sa YouTube, sa Facebook, okay? At iniisip natin, nandito ulit yung mga video na to at parang pare-pareho sila. Kasi AI yung gumagawa nun. Algorithm yung tawag diyan. So, ganun din yung ating iPhone. May AI yung iPhone natin. Okay, kapag nagta-type tayo, 'di ba, sa ating ng text natin, minsan nauuna na yung words. Okay, nagsasuggest siya ng words na susunod na ating kung yun ba yung ating sasabihin. Nag na siya, isang letter pa lang, dalawang letter pa lang, tapos meron ng words o kaya word ah, na susunod. AI yung gumagawa noon. Okay? So, natutunan niya yung ating pagta-type ng mga sentences at nagsasuggest na siya sa ating phone keyboard. Okay? So, yun yung ginagawa ng AI. Yung ating Waze o kaya naman Google Maps. Okay, kapag nakikita niya na may traffic, nagbibigay siya ng warning. Tapos nagsasuggest siya ng mga ruta na mas mabilis. Ang gumagawa nun ay AI. Kapag tayo ay nagse-search, kapag tayo ay nagtatanong, 'di ba, sa mga ano ngayon, sa mga AI na tinatawag na chatbots.
ChatGPT, 'di ba, Gemini, um, at iba pa, DeepSeek at iba pa, kapag nagtatanong tayo ng mga questions dito, ay sinasagot nila tayo ng makatwiran. Actually, minsan napakaganda yung kanilang mga sagot. Minsan napakahaba at napaka-elaborate. AI yung gumagawa nito. Okay? So, ang kanyang pinagbabasihan ay yung lahat ng nasa internet. Yun yung kanyang information na pinagbabasihan sa bawat itinatanong natin o ginugusto nating malaman, 'di ba? So, yan yung ginagawa niya. Yung iba naman na ginagawa ng artificial intelligence ay uh, nagki-create sila ng mga panibago. Kasi iba-iba yung yung AI. Nagki-create sila ng mga panibago, panibagong kanta, panibagong tugtog, panibagong arts, etc. So, yan yung AI. Computer system siya na mas matalino sa human brain at hindi napapagod katulad ng kakayahang pantao. Okay? At merong iba-iba na uri nito. Yung mga nabanggit natin ito na artificial intelligence sa email natin, sa ating Netflix, sa sa Waze, etc. ay tinatawag yan na narrow AI. Mga pangkaraniwan na lang yan. Okay? So, kinakailangang tanungin mo sila para sila ay gumana, kumilos. Pero meron pang ibang mga uri ng AI na mas matatalino at ito ay ginagawa na nila, inaayos na nila para gawin nila. Scientists are working towards developing yung tinatawag nilang general AI. Pagkatapos ng narrow AI, mayroong general AI. Okay? At ang ginagawa nito ay uh, mas higit yung kanyang kakayahan, yung kanyang kaalaman kaysa tao. Kung yung narrow AI ay kapareho ng tao, yung kanyang kakayahan at karunungan, yung general AI ay mas higit. Pwede niyang higitan. Okay? At pwedeng sabay-sabay yung kanyang pwedeng gawin. Kasi yung ibang mga AI ngayon ay merong kanya-kanyang expertise. Yun lang yung kanilang kayang gawin. Yun lang yung kaya nilang i-produce. Pero yung general AI, kaya niyang sabay-sabay na i-produce yung iba't iba. Kaya niyang gawin yung iba't ibang mga bagay. Pwede siyang magluto, pwede siyang magsulat ng nobela para sa'yo, pwede niyang ituro sa'yo kung paano gawin, o kaya naman ayusin yung iyong lababo, yung math problem ng anak mo, okay? Para siyang kaya niyang gawin lahat. Jack of all trade. Para siyang tao, 'di ba? At masigit pa kaysa tao kasi nga hindi siya napapagod eh. Hindi siya napapagod. Hanggat sa mayroong isa na tinatawag nilang super AI, super intelligence. Uh, at ito yung AI na sa ngayon ay medyo pa lang to, theory pa lang. Pero lahat ng mga AIs na ginagawa nila papunta na dito sa pinaka matindi na uri ng AI. Imagine natin, yung isang kaisipan o isang katalinuhan na na masigit pa sa tao at masigit pa sa anumang taong pinakamarunong magsabay-sabay pa man sila. Yan yon, okay? Yung unimaginable na katalinuhan. Okay, kaya niyang isolve yung mga problema ng sabay-sabay. Kahit mga problemang hindi natin maarok na meron pa lang mga ganong uri ng problema. At meron ng mga ganon na nagsisimula, di ba? Super intelligence. Kaya na rin niya mag-create ng sarili ng iba pang AI. Okay? At ito yung kombinasyon ng artificial intelligence at saka machine learning. Meron din silang emotions, 'di ba? At ito yung sinasabi sa atin ng mga sikat na mga tao tulad ni Elon Musk, ni Stephen Hawking, nagbababala sila tungkol dito. Isang uri ng makina, computer system na hindi mo natuturuan bagkus siya ay matututo ng sarili niya ng masigit pa. 'Di ba? So, ito yung AI na pupuntahan natin. At meron bang kabutihan nito? Merong kabutihan, meron bang kasama nito? Maraming kasamaan nito. Okay, so napakaraming uri ng AI. Nung chinek ko siya, 'di ba dito sa news na ito, sabi dito, Nvidia CEO Jensen Huang warns investors that
The AI market is bigger than they realize with over 1.5 million AI models in the world. Hindi lang pala ChatGPT, hindi lang yung mga alam natin, 'di ba yung AI. Subalit iba-iba. 1.5 million na yung models ng AI sa buong mundo. At iba-iba yung kanilang expertise. At dumadami pa siya. At dumadami pa siya. Ah, pero isang araw, ang pupuntahan niyan ay lahat ng mga modelo na to at lahat ng expertise nila malalaman ng isa na lang na AI. Yan ngayon yung race. Okay? Papunta dun sa tinatawag nilang singularity or super intelligence, super consciousness. 'Di ba? Na ng isang computer system. At yun ngayon yung pinupuntahan ng lahat ng mga bansa, ng mga individual kasi kahit individual ka pwede kang makagawa ng sarili mong model ng AI. Pero siyempre yung mga mayayaman, 'di ba, mga kumpanya at mga bansa, mga gobyerno ay meron din sila ng mga AIs. At um, yung mga pangunahin, 'di ba, yung mga Google, yung Facebook, gumagawa din sila. Microsoft, meron silang sarili na mga AI models at very advanced, very advanced. So, kasi ano siya, super intelligent siya eh. Nag-iisip, 'di ba? Gumagawa. May mga emotional AI na ngayon, 'di ba, na para silang mga tao. At kapag yung computer system na ito ay inilagay sa isang tinatawag na humanoid robot. Okay? Kasi kaya niyang pabilisin kahit yung advancement ng robotics ang AI. Magkakaroon na ng isang kamukhang-kamukha ng tao na makina, robot, pero meron siyang kakayahan at kaisipan, katalinuhan na katulad ng super intelligent AI. Eventually, yun yung race. 'Di ba lahat ay nagpapaligsahan para makauna doon. Kasi sino mang makauna na bansa, okay, o kaya naman government, o kaya naman kumpanya, siya na yung pinaka makapangyarihan sa lahat. Nakakatulong ang AI sa pag-detect, sa pag-track, okay, pag-predict ng mga sakit na pwedeng kumalat ng mabilisan at maging pandemic. Pwede nilang gawin 'yan. Pwede nilang ma-analyze, 'di ba, sa sistema na meron sila ang artificial intelligence, yung mga news reports, okay, social media post ng mga tao, 'di ba, na merong mga nararamdaman, merong mga nakikita sa palipaligid nila na oobserbahan, pati yung mga search engine queries, yung mga questions ng mga tao sa search engines katulad ng Yahoo, ng Google, okay? O kahit yung mga patterns ng mga airline travels ng mga tao. Um, Kahit yung mga electronic health records ng mga tao, pwede nilang ma-access yun. Basta ito ay available sa internet at doon, pwede na nilang ma-identify yung mga sakit na pwedeng kumalat at magbigay ng mga warning, 'di ba? Warning signs ng mga sakit na pwedeng kumalat, pwedeng maging pandemya. So, mabilis eventually ang prevention ng mga sakit o kahit yung pagkalat nito. So parang life-saving 'yan kung sakali, 'di ba? So um yung AlphaFold for example na AI ng Google, yung DeepMind. Okay? So yung development ng drugs. Dito yung drugs na para ma-addict tayo, kundi drugs para tayo ay magamot. Okay? So yung ginagawa nila ay um, yung anumang data na nandyan ay kanilang ah, mabilis ah, na ano na naiintindihan, okay? Mabilis yung kanilang ah, pag ano pag ano hindi lamang diagnostics, okay? Mabilis yung kanilang pagkaintindi ng mga emergent na sakit, yung papalabas na mga sakit pa lang. At mas mabilis sila kaysa mga doctors na mga matatalino. Okay, dahil nga sa kanilang kakayahan ah, na napuntahan lahat ng mga available na mga data sa lahat sa buong mundo. Okay, so um,
Kahit yung mga doctors ngayon, pag tayo ay nagpapa-check up o kaya naman kapag chine-check up nila tayo, tumitingin sila sa Google, tumitingin sila, 'di ba, sa internet. Ang mga AI ay nandun na sila mismo. Kaya mas espesyalista pa sila sa doktor eventually, 'di ba? Ang kanilang pagbabasihan o pinagbabasihan ay ah, mas madami kasi buong mundo. Halimbawa, kapag ang pinag-uusapan ay X-ray, ang kanilang pinagbabasihan ng mga X-ray results ay hindi lamang dun sa hospital kung saan nagtatrabaho yung isang doktor o kaya naman sa isang bansa kung saan nagtatrabaho yung doktor na yun, kundi yung buong mundo. Kasi accessible sa kanila sa AI ang lahat ng mga X-ray results sa buong mundo. Kaya ang kanyang diagnostics ay mabilis, pati yung drug development ay napapabilis din. Okay? Kasi malalaman na nila kaagad kung ano-ano yung mga sintomas ng mga sakit. Okay? At pwede silang makagawa hindi lamang ng diagnostics kahit ng development ng mga drugs eventually. So, kaya ang sinasabi nila ay mas mapapabilis yung paggaling, 'di ba, ng mga sakit katulad ng heart disease, ng lung diseases o kaya naman kahit cancer. Katulad ng sinasabi o alam natin, 'di ba, sa kasalukuyan. So, yung diagnostics and management katulad ng sinasabi ko, drug development. So, ito pa lang ay sa sektor ng health. Okay? So, meron ng iba-iba na mga AI na gumagawa at ginagamit na nila ngayon ito. Pwede na silang mag-opera using robots, pwede na silang mag-opera kahit nasa ibang lugar yung espesyalistang doktor using yung AI technology. So, madaming uri, 'di ba, ng mga sakit, diabetes, okay, cancer, okay, ang AI ngayon ay nire-revolutionize niya lahat ng aspeto na 'to sa health and diseases o kaya healing, 'di ba, ng mga tao sa health sector. So, uh, napaka helpful niya at useful niya, 'di ba? Eventually ang sinasabi nila kapag meron ng mga emotional AIs ay pwede na rin silang maging mga caregivers. So, tayo ngayon ay sikat diyan ng mga Pilipino, 'di ba, sa buong mundo, caregivers at nurses. Yun yung wala sila, sabi natin, 'di ba? Wala silang emotions, 'di ba, na umintindi, pero meron na silang ganon na uri ng AI, nagsisimula na yung mga tinatawag na emotional AI. So, sa larangan din ng mga bagong mga henerasyon, sabi dito sa isang news ng Forbes magazine, um, 80% of Gen Zers would marry an AI. Mga Gen Z, 'di ba? Yung mga kabataan sa kasalukuyan, ang gusto nila, papayag sila na makapakasawa sila ng AI. Okay? Um, at 83% say they can form a deep emotional bond with AI. Yung talagang mai in love sila. 'Di ba? So, anong uri ng mundo yung mundo na ang iyong relationship ay AI na kasi sanay na sila eh. Sanay na sila na walang personal human relationship dahil nandun lang sila ang kanilang hawak-hawak cellphone, ang hawak-hawak nila computer, laptop o kaya gadgets at sanay sila sa ganitong uri, 'di ba? Na ang kanilang relationship ay impersonal at kasi doon kaya nilang gawin lahat, kaya nilang yung gusto lang nila yung pwedeng gawin ng mga AI kung sakali. Kung sila man ay magiging AI humanoids, di natin alam. 'Di ba? Pero yun yung pwedeng mangyari kasi yun ay unti-unti nang nangyayari. Ang robotics ay napaka-advanced na. Hindi ko lang alam kung nakikita ninyo, 'di ba, kahit sa YouTube, 'di ba, yung advancement ng robotics, yung humanoid robots at eventually meron na silang AI computer systems. At kaya na nilang makipag-interact na parang tao kaya masigit pa sa tao sa totoong tao eventually.
So dito sa news naman tungkol dito sa AI, sabi rito US AI military use can create Terminator world. Eventually ito yung sinasabi ng China, 'di ba? Kasi ginagamit na nila sa giyera, sa warfare ang mga AI at saka mga robots. At isang araw pwede na magkaroon ng parang Terminator world. Kung hindi ko lang alam kung napanood ninyo na yung movie na Terminator ni Arnold Schwarzenegger. Kung saan nandun yung mga robots at humanoids at AI, artificial intelligence. Kasi nga hindi sila human intelligence, hindi rin sila God intelligence. Sa nangyayaring giyera ngayon dun sa Iran, 'di ba? Kamakailan lang last week, 'di ba naglabasan yung tinatawag na AI generated na mga news. At ito yung mga videos ng mga building, 'di ba sa Middle East na nasusunog daw, or even sa Israel na nasusunog pero hindi naman totoo kasi AI generated siya. Kaya lang halos hindi mo na mauri kung totoo ba talaga o hindi. Deepfake ba talaga 'yan o totoong tao yung nagsasalita o yung video na nangyayari, 'di ba? Itong damaged US B-2 bomber on a flatbed truck, 'di ba? Na video na nung nakarang linggo ay kumakalat sa internet, 'di ba? Sa Iran. Pero actually hindi naman pala totoo 'yan. Itong ah, itong pag missile sa Tel Aviv nung nakaraang linggo. 'Di ba sabi nila ng Iran pero hindi naman pala kasi fake video lang 'yan dahil gawa siya ng AI. Itong na-capture ng mga US soldiers sa Iran, fake video din ito. Sabi nila gawa lang ito ng AI. So, ano yung pwede niyang gawin? 'Di ba sa larangan ng warfare, sa larangan ng politics, 'di ba pwede niyang palabasin yung isang isang politiko halimbawa na nagsasalita ng mga bagay-bagay, nag-aangkin ng mga bagay-bagay at hindi naman pala totoo. Pero AI lang lahat. Image na parang totoo pero hindi totoo. At karamihan ng mga videos na nilalike ng mga tao sa mga social media platforms katulad ng TikTok at iba pa, maraming mga nandun na puro AI lang. At nai-entertain tayo, 'di ba? Pero hindi sila totoo. At nagiging parang normalize na ito. At eventually, kaya ito yung mundo na tinitirhan, ah, umiinog dito yung buhay ng mga Gen Z, um, mga Gen Beta, etc. etc. At eventually, ito yung gusto nila kaysa tao, kaysa relationship sa tao. Di ba? Um, AI na sanglibutan. Okay na kung saan pwede silang magtanong ng anything at pwede silang sagutin, 'di ba, ng mga machines na ito. So, ito yung isang interesting na verse sa Jeremiah 50 verse 9. Na kung saan merong sa prophecy ay merong isang digmaan, 'di ba, laban sa Babylon o sa Iraq or sa Iran, 'di ba? At merong mga bansa dito na makikipaglaban sa kanya at padadalhan siya ng mga pana na expert or smart. At mga smart paana na ito, smart na mga armas na ito na ah, kung ano yung kanilang gustong patamaan ay tatamaan. At sa panahon natin, meron ng mga ganitong mga missiles. At pwedeng nandun na rin sa mga at mga ano sila, mga pinapaano sila, pinapaandar sila ng mga AI. At pwedeng ikabit sila sa mga drones na pinapaandar din ng AI. At parang napaka-precise kasi smart weapons, smart vehicles na AI generated, 'di ba? Para bang yan yung sinasabi ng Jeremiah at iba pang mga verses sa Old Testament sa prophecy. So, sabi nung godfather ng AI, okay, si Jeffrey Hinton, sabi niya dito na iniwan niya yung Google kung saan siya nagtatrabaho dati kasi sila yung naka-discover nito, naka-imbento nito eh. Pero natatakot siya sa kung ano yung mangyayari in the future dahil sa AI. Kasi hindi siya purely kabutihan lang. Okay? So, um, yung mga tao ay nagnanais sila ng mga superheroes. Kahit ako, 'di ba, nung bata ako or sikat hanggang ngayon,
X-Men, 'di ba? Marvel superheroes, etc., etc. Pero may mga lakas at type of AI at pwede na ring pakialaman yung mga genes sa mga cells ng mga susunod na mga salinlahi kung magtatagal pa ang Panginoon at makakapag-produce ng mga tao na kakaiba yung lakas, kakaiba yung dunong dahil lang sa AI. Sa Romans 1 verse 25, ang ang ah, ang kalagayan dito ay iniwan ng mga tao ang Diyos. At ano ang nangyari? Sabi ni Paul, who changed the truth of God into a lie. Pinalitan nila yung katotohanan ng Diyos sa isang kasinungalingan and worship and serve the creature more than the Creator. At kanina lang sinamba at pinaglingkuran ang nilikha kaysa sa lumikha, who is blessed forever. Bakit sila sumamba sa nilikha imbis na sa lumikha? Kasi pinalitan nila yung katotohanan ng Diyos. 'Di ba? Imbis na tanggapin nila yung Diyos na siya ang lahat ng makapangyarihan, siya lahat yung may kakayahan, siya lahat ng merong karunungan, hindi. Kung nag-create sila ng panibagong katotohanan ng Diyos at tinanggi nila na ang Diyos ay mayroong kakayahang ganun. At hindi siya karapat-dapat na sambahin at pagsilbihan, kundi gumawa sila ng sasambahin nila, 'di ba, na nilikha. So, maaring ito ay idols katulad ng alam natin, pero in the future, maaring ganito din yung gagawin ng mga tao sa pamamagitan ng AI at humanoid robots. 'Di ba? So, pinalitan nila yung katotohanan ng Diyos sa kasinungalingan. Ang gusto ng Panginoon ay sumunod tayo sa Kanya para sa kabutihan natin at para sa ating kaligtasan. Pero, okay, katulad ng alam natin dun sa pandaraya ni Satan, sa tukso ni Satan kay Eva at eventually kay Adan. 'Di ba? Sabi nito sa Genesis 3 verses 4 to 5, ang sinabi ng ahas sa babae, hindi ka mamamatay kasi sabi ng babae, mamamatay kami kapag hawakan namin, kainin namin yung bunga na yan. Hindi ka mamamatay. Sabi ng Diyos yun eh. Pinalitan nila yung katotohanan ng Diyos sa kasinungalingan, sabi niya sa Romans kanina. At ito yung ginawa ni Satan nung una pa lang. Pinapalitan na yung katotohanan na sinabi ng Diyos. Pinapalitan niya yung katotohanan tungkol sa Diyos ng kasinungalingan. Diba sabi ng Diyos, mamamatay ka? Hindi ka mamamatay, sabi niya. Dahil kapag kumain ka, sabi niya, mabubuksan yung mga mata. Ibig sabihin, magiging marunong ka at magiging katulad ka ng Diyos. Hindi ka mamamatay, marunong ka at katulad ka ng Diyos. At ito yung kagustuhan hindi lamang ni Satanas, kundi kagustuhan ito ng sinumang tao. 'Di ba? At eventually, tila baga dito sa AI intelligence na to, um, ay pwedeng makakreate yung tao ng napaka-talino, nasa lahat ng dako, pwede mo siyang kausapin, pwede mo siyang i-access, at pwede siyang mag-deliver sa iyo ng kung ano man yung hinihingi mo, 'di ba? Sa iyong kasalukuyan at panghinaharap na buhay. Parang Diyos yung kanilang kakayahan. Sa Psalm 147 verses 1 to 2, praise ye the Lord, for it is good to sing praises unto our God. Purihin ang Panginoon kasi mabuting uh, kumanta ng mga papuri sa Diyos natin. Sabi niya, for it is pleasant. Ito ay karapat-dapat. Praise is comely. The Lord does build up Jerusalem. Ang Panginoon yung nagtatayo. He gathers together the outcast of Israel. Siya yung nagtitipon ng mga ikinalat ng Israel. Ibig sabihin, siya yung nagliligtas. Siya yung nagtatayo. Kung may problema tayo, siya yung magtatayo. Siya yung magliligtas. Siya yung aayos, di ba? Kaya siya ay papurihan. Verse 3, He heals the broken in heart, binds up their wounds. So, yung ating emotional at physical, mental na kalagayan ay kaya niyang pagalangin at kaya niyang lunasan ang Panginoon natin. Our Lord, our God. Di ba? Yun yung kanyang kakayahan. He tells the number of the stars. Alam niya yung bilang ng mga bituin. Napakarami ng bilang ng mga bituin. He calls them all by their names. At may pangalan sila. Pinangalanan niya din ang lahat ng mga bituin na to. At sabi ng Science and Exploration, di ba, na magazine, the European Space Agency, sorry. Sabi, ang tanong na how many stars are there in the universe, ito yung dami ng stars. Sabi nila ay nasa 10 to the 22 o kaya 10 to the 24 power
ang lahat ng stars sa universe. At ang stars ay mga araw, 'di ba? Lahat ng araw, sila yung mga between. Ang araw ay may mga planeta, ang araw ay may mga na mga planeta na nasa paligid niya. So napakadami at napakalawak ng ating universe. Pero napakarami ng stars. Kahit nga lang 10 to the 22nd power yan, napakadami na yan eh. Kasi ang ibig sabihin niyan, 10 at 22 na zeros. Yun yung dami ng uh, mga nakikita nilang mga stars sa kanilang mga telescope. Pero ang sinasabi ng kasulatan ay, hindi lamang niya nilikha ang mga bituin, kanyang pinangalanan ito at may bilang siya sa lahat. Siya yung merong kakayahan, ng Diyos na ito. Kung merong ganito, siya yung merong kakayahan. Di ba? Sabi pa niya sa verse 5, great is our Lord and of great power. Ang Panginoon natin ay dakila at meron siyang dakilang kapangyarihan. Okay, so kaya niya nalikhain yung mga bagay-bagay. Kahit wala sa wala, di ba? Yun yung kakayahan ng Diyos natin. Ang generative AI o sa kasalukuyan ay kaya niya mag-create ng art, ng music, ng literature, di ba? Ng scientific discoveries siguro sa mga existing na mga materials. Di ba? Pero yung Diyos natin can create ex nihilo from nothing. Pwede siyang mag-create dahil sa kanyang kapangyarihan na dakila. Di ba? Ito yung Diyos na meron tayo. Hindi lang yon, ang kanyang understanding ay infinite. Itong Diyos na to. Meron siyang uh, meron siyang katalinuhan, karunungan na walang um, forever o kaya naman walang dulo, walang hangganan ang kanyang uh, kaalaman. So, nagki-create yung tao ng tila baga ganito eventually. Nakakaalam ng lahat. May kakayahan ng lahat na artificial intelligence. And yet, meron ng God or divine intelligence na powerful sa lahat, almighty sa lahat, at lahat ng kanyang ng understanding ay nasa kanyang lahat. Understanding ng past, present, future. Understanding uh, ng physical, ng material at ng spiritual, ng temporary at ng eternal. Alam niya lahat. Masigit sa kakayahan nitong artificial. At hindi siya madamot at hindi siya impersonal. 'Di ba? Madaming issue tungkol sa artificial intelligence, hindi na natin mapag-uusapan lahat. 'Di ba, kung paano sila makikitungo, pakikitunguhan eventually. Pero itong God na to, na siya yung naglikha ng lahat, na siyang mayroong lahat ng kapangyarihan at lahat ng kaalaman, omnipresent, omniscient, omnipotent God, ay loving din siya. 'Di ba? Kasi siya ay dumating sa pamamagitan ng bugtong na anak at siya ay nagligtas sa atin sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig at biyaya at habag. 'Di ba? Ipinakita niya yung Diyos na ito na omnipotent, omnipresent, omniscient, lahat ng kapangyarihan, lahat ng karunungan at lahat ng uh, nasa lahat ng dako. Meron siyang pag-ibig at nakikitungo siya sa atin sa ganitong paraan. Hindi siya impersonal. Siya ay nagpagaling ng mga may bulag, nagbuhay ng mga patay. 'Di ba? Nagpadami ng pagkain at namatay sa krus para sa atin at babalik siya ulit kung mananampalataya tayo at susunod na magpapatuloy sa Kanya. So sa John 14 verse 12, at sabi pa niya, tayong mga naniniwala sa Kanya at siyempre tatanggap ng Kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang gawa niya ay magagawa din natin o kaya mas dakila pang mga gawa ang magagawa natin. Dahil nasa Ama na siya at ang ibig sabihin nun, nasa atin na yung banal na Espiritu. Hindi ko sinasabing itry mo itong super intelligence na to, na divine, subalit ang katotohanan ay available siya sa lahat. Nauna na siyang nag-imbento, nagbalita, na merong mahabang buhay na hindi na mamamatay at magpasawalang hanggan. Kasi yun yung kanyang pangako sa atin. At nangangako din siya na kanya tayong aalagaan, iingatan, at kanya tayong lalaanan dito sa pamamagitan ng presensya niya